Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 15 sa buwan sa Abril 2026. Sangan sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Ubanin nasab ko ninyo og sa ka oras nga pagbinalitaay og panaghisgot sa mga issue, dagkong issue dinhi sa Sugbo ug sa nasod. Pansadili pa ato sang susihon unsa ang latest weather update niya sa tong linya ang weather forecaster gikan sa Pag-asa Visayas, Sir Jomer Eclarino. Maing buntag Sir Jomer. Yes sir, may buntag sa tanan ug sa ato tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang atong gimonitor na bagyo sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, Typhoon with international name Simlaco, 2,550 kilometers silangan sa may Central Luzon ug dili na kini makasulod sa atong PER ug wala kini epekto sa any part sa atong nasod. Atong weather condition sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather. Kining init ug igang na panahon, gawas ini ni mga patak-patak ng mga pag-ulan. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius. Natay forecast maximum heat index sa Cebu moabot sa 36 degrees Celsius ug under kini sa extreme cushion na category. Haring adlaw mo salop alas 5:55 sa hapon ug ang dagat munas alas 3:55 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8 sa isa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomer Eclarino. Daghang salamat Sir Jomer Eclarino sa imong latest weather update ug maing buntag ninyong tanan diha sa Pag-asa sir. Mao kadto ang ato ang lakat sa kahimtang sa panahon mga higala arita sa mga front pages sa mga nakadaiyang lokal ug nasyonal nga pamantalaan. Sugdan nato sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, billions unaccounted, MCWD profit drops 89%. Sa super balita, ambulansya nakapatay estudyante. Sa Freeman, Alegria Oil gas field revived, Indonesian firm gets service contract. Sa Banat News, disgrasya sa flyover, motor versus ambulansya, tinun-an patay. Sa Philippine Daily Inquirer, Madriaga says 125 million pesos disposed of on VP's orders in 24 hours. Sa The Philippine Star, US begins Iran port blockade, oil prices ease. Sa Manila Bulletin, diesel, gasoline excise tax stays. Suspension won't offer meaningful relief. Ug sa Tempo, ouster plot. Madriaga alleges Duterte camp plotted Marcos removal by 2025. Mao kadto ang mga dagko nga balita nga migawas sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik ang mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Ma, wala na yung data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Naguna sa atong mga balita karong buntaga kapin 94% sa mga nalistang tricycle driver sa Central Visayas nakadawat na sa ilang mga cash relief assistance gikan sa DSWD 7.
Inoon gitataw sa regional director nga pwede pa mo apas ang ubang mga driver nga wa sa listahan. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Gitaho sa Department of Social Welfare and Development 7 nga 94.24% sa mga tricycle drivers sa Central Visayas ang nakapahimos sa cash relief assistance. Gikan sa kapin 16,000 ka mga target beneficiaries sa managlaing syudad, anasa 908 ka mga driver ang wala pa nakakuha sa mong hinabang. Gisugdan sa miyaging semana ang pagpangapod sa tag 5,000 pesos nga cash assistance ngadto sa mga syudad sa rehiyon. Nadawat usab sa DSWD-7 ang reklamo bahin sa ubang mga tricycle drivers nga padayong na masahero apan wa na apil sa listahan sa mga target beneficiaries. Gipasabot ni Regional Director Shelene Marie Lucero nga mahimo pa kining maapas pinagi sa pagpakigalayon ngadto sa local government units. Kinana makigalayon among driver sa LGU aron itunol ngadto sa DSWD-7. Una pa makadawat sa mong hinabang ubos sa assistance to individuals in crisis situations kun AICS. Amo na lang klaro sa local government unit that if naay mo adto sa ilahang wala na lista, ila ra yun ang ilista and i-endorse sa amo. We're talking of the tricycle drivers. Sunod kaya po namang cash relief assistance ngadto sa mga tricycle drivers sa managlaing municipalities karong Abril 16 hangtod 18. Maong paninguhaon sa DSWD-7 nga maapas sa listahan ang ubang mga tabangonon ug active tricycle drivers basta nakapalista na mismo ngadto sa LGUs. Either sa April 21 to 24 or 28 to 30, still within April. Kana, kung ma-endorse sila sa LGU, masubject na mo for the duplication, maka-generate sa clean list, then we can schedule. Samtang nakigalayon ng DSWD-7 sa ubang ahensya sa gobyerno ubos sa Uplift Committee sa rehiyon ang matag buhatan sa gobyerno adunay tagsa-tagsa ka mga responsibilidad nga gibuhat aron matabangan ang ubang sektor nga apektado sa nagpadayong global fuel crisis. And the SWD's commitment is on the CRA. No? Klaro na ang CRA ang commitment sa DSWD or cash relief assistance for the drivers. Ian Navarro, CCTN News. Samtang mga job order employees sa Mandawi City Hall mahimong mag-work from home matag Biyernes. Kini pagsiguro nga dili sila apektado sa gipatuman nga 4-day work week. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipaniguro sa kagamhanan sa syudad sa Mandawi nga dili maapektuhan ang sweldo sa job order employees bisan sa pagpatuman sa 4-day workweek sugod karong simanaha. Matud ni Attorney Rickzen Gingoyon, ang Executive Secretary to the Mayor, nga mamahimong mag-work from home ang mga GO sa Biyernes basta mopasa lang og accomplishment report matag Lunes. Ang arrangement nato is by Friday paid gyapon sila but work from home, but there are list of works or activity or task nga ilang i-comply. Let's say for example, sa budgeting, research, encoding, but they can do it at home. Answer, dili mo diminish ang sweldo. Itandi sa ubang lokalidad sa ordinansa sa syudad sa Mandawi ang pagsweldo sa mga GO inadlaw og dili magdepende sa oras. So other LGUs nga ilaw raman ang gi-extend gani. They started at 7 and then ended on 8 just like sa province, but sa lahi man gud pagka-state sa atong provision sa atong ordinance for the GOs nga per day good basis, and also their appointment is per day basis, dili siya per hour. So dili ta pwede na maka-overtime sa atong mga GO, so day yun ang extension. Gipirmahan na ni Mayor Tadeo Junki Uwano ang executive order sa pagpatuman sa 4-day workweek. Lunes hangtod Huwebes mo report sa opisina ang mga empleyado o Biyernes ang work from home. Gilauman nga mopasa og action plan ug implementation strategy ang matag buhatan. Apan magpabilin gihapon ang mga importanteng serbisyo sama sa Police, Traffic Enforcement, City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Health, City Hospital, Waste Management ug ubang income generating unit. Ang 4-day workweek kabahin sa paningkamot sa syudad sa pagdaginot og enerhiya tungod sa pagsaka sa presyo sa petrolyo tungod sa tensyon sa Middle East. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, notadong kawatan nga kanunay i-alarma sa kapulisan tungod sa pagsigi og pangawat og tambutso sa motor na kulatahan sa mga residente sa Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo, human kini maatlan nga nang biktima na sa duglaing motorsiklo. Suspetsado na kaangkon og daghang bunog sa lawas ug nawng. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante.
Notadong kabatan ng mga tambutso sa mga motorsiklo ang gitabangan sa pagkulata sa mga tao human maatlan nga nangawat sa Dalan Hasmin sa Barangay Capitol Site sa sudad sa Sugbo alas 2:31 gid kadlawon. Ang suspitsado nga nakaangkon og daghang bunog sa lawas og nawong mao si Gerson Villamor, residente sa Kabantan Street, Barangay Luz sa sudad sa Sugbo. Ang Abellana Police Station una nakadawat og tawag sa ilang hotline nga dunay kabatan nga nasakpan nga nangawat og gitabangan kini sa pagkulata sa Hasmin Street sa Barangay Capitol Site. Pag-abot sa mga responding pulis, sila nakita ang suspitsado nga nakadugo na ang naong nini og nagulitan na kini ni Police Patrolman John Sarmiento og sa mga residente. Dali sila nga nanawag og ambulansya aron madala sa Cebu City Medical Center og mapatambalan. Nakuha ikan sa suspitsado ang nakadayang tool sa pagtangtang sa mga tambutso sa mga motorsiklo ilabi na kadto nga mga mahalon. Mato ni Police Major Timothy Jim Romanelios, ang hepe sa Abellana Police Station, nga migawas na ang pangalan sa maong suspitsado nga siya ang tigkawat sa mga tambutso sa motorsiklo. Nadagpan na usab niadto nga Pebrero 2025 si Villamor human maatlan sa mga gwardiya nga nangawat og mga helmet sa IT Park. Si Konsyal Dramer Salunoy sa Barangay Kamputao mitug-aning tigbalita nga makatulo na kahigayon nga dunay gibiktima ang mao nga suspitsado silang barangay. Doon na sila nakuha nga CCTV camera sa pagpangawat ni Villamor ug ila dining nga nailhan nga mahinungdan nga gi-report nila ni sa Abellana Police Station. Notado na gyud kayo ni siya nga manguhaay og tambutso sa motor. In fact, din sa Barangay Kamputao nakita sa ato ang CCTV sa barangay katulog kahigayon nga nag-operate siya dinhi. Usa na successful nga nakuha gid niya ang tambutso sa motor. Same nga motorcycle gihapon niya gamiton kung manguha siya og tambutso sa motor kanang buwa. Niya mo nang atong gi-report sa pulis kay naalarma naman ta dinhi sa barangay kay sunod-sunod sige sa balik-balik og panguha og tambutso sa motor. Gitug-ani sa Lunoy nga ang suspitsado maniid sa mga gipang parking nga mga motorsiklo o sa diyang makita ang tambutso nga mahalon, iya na dayon ning kawaton. Kasamtangan nga gipaubos sa Hospital Arrest Villamor o giandama na og kasong pagpangawat ang ipasaka sa kapulisan batok sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang biyuda sa lungsod sa Inabanga, probinsya sa Bohol napusasan. Kini human na baybas sa kapulisan og nakuhaan og dulan 2 ka milyon ka pesos nga balor sa gituuhang shabu. Ang kasayuran ni hatod kun mo balik si Arnold Bustamante. Di ay biyuda ang ginapusasan naman mabayba sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Nibanga Police Station sa Bohol Police Provincial Office alas 11:05 kagabi dito sa Purok 4 Barangay Badyang sa lungsod sa Nibanga, lalawigan sa Bohol. Ang suspitsado giilang nga si alias Baby, 59 anyos, usa ka biyuda nga nagtrabaho isip restaurant attendant sa mao nga lungsod ug nagpuyo rasab sa mao nga lugar. Nasakbit sa mga operatiba ang mga dagkong puto sa kituang shabu nga motimbang sa 293.84 gramos gadto standard drug price nga 1,999,112 pesos. Ang mga nasakmit nga ebidensya giduso na kini sa Provincial Forensic Unit sa Bohol Police Provincial Office alang sa imong nga chemical analysis. Ang Inabanga Municipal Police Station unang nakadawat og impormasyon may kalabutan sa kalamigitan ni alias Baby sa pagpahihot sa legal nga drugas. Dalaga birusan og validation og case build up ang kapulisan sa mong lungsod og sa dihaga na kumpirmar ang impormasyon gilusad dayon ang bypass operation sa pagpangulo sa hipin niini nga si Police Lieutenant Ryan Lumen nga misangpot sa pagkasikop niini. Giingong siya ang tinubdan sa supply sa illegal nga druga sa tibok lungsod sa Inabanga ug kasikbit nga munisipyo. Si Police Colonel Patricio Digay Jr., ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Bohol na kanayon nga ang pagkasikop sa mga suspitsado nagpakita sa hugot nga kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga drugas. Iyang ipasalig nga dili sila muhunong silang kampanya o nga magpadayon kini hangtod nga ilang mahurot ang mga tigpahihot sa illegal nga drugas sa tibok lalawigan. Giandam na ang kasong kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 batok sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong katapusang balita, confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte nga mobalor og 125 million pesos giingon nga gigamit lang sa sulod sa 24 oras. Kini ang natribukar sa nagpailang bagman og kanhi aid ni VP Sara nga si Ramil Madriaga atol sa impeachment hearing kagahapon. Ang kasayuran ni atod ni Gia Navarro. May patimaw karong adlaw ang nagpailang bagman ug kani aid ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Ramil Madriaga sa gimong impeachment hearing sa Kongreso. Gibutyag ni Madriaga nga gihatod ngadto sa tulo ka dapit ang 125 billion pesos ka confidential fund sa opisyal 24 oras human sa gisugo.
Gisaysay ni Madriaga nga niadtong December 20, 2022. Gitawagan siya sa Vice Presidente aron i-deliver ang pondo sa San Pablo, Laguna, night strip ug sa Office of the Ombudsman. Pagkaugma sa buntag, geto diha ang dakong balor sa kwarta. Pinagi sa dugang instructions kang Lieutenant Colonel Dennis Nolasco gikan sa Vice Presidential Security and Protection Group. Gibutang sa mga dagkong bag ang mga kwarta, di na matag-usa may kantidad og hangtod 35 million pesos ang sulod. After completing the last delivery, we left the Ombudsman compound aboard my blue Toyota FJ Cruiser. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Tungod sa nimong pagsaysay, nakahilak si Madriaga kay naguulman hinungdan nga gisuspenso kadali ang proceedings. Daan ang gitataw sa Vice Presidente nga wala siya nakailak kang Madriaga ato sa nanglabing mga katuigan. Hangtod nga gipakita sa mga resource person ang nimong komunikasyon ngadto kang Duterte. Di usab gidetalye ni Madriaga ang nimong coup assassination batok ti Presidente Bongbong Marcos Jr. kung ugaling dili kini mo kanaog sa pwesto niadtong 2025. Gibutyag ni Madriaga nga nagsabot unta sila Marcos Jr. ug Duterte alang sa term sharing niadtong November 2021. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, and even an armed assault of Malacanang. Butang nga gihimakak sa abogado ni Duterte, ang pasangil ni Madriaga kay walay lig-ong ebidensya ug bunga lang sa panguna-una. Wala ni tambong ang Vice Presidente sa gimong hearing sa Kongreso apan anaa ang iyang legal counsel. Subling gihimugatan sa chairperson sa Committee on Justice nga si Batangas Representative Jervy Luistro nga technicalities lang ang gimong hearing kay nangita ang katawhan og tubag sa giatubang nga pasangil. Let it be placed on the record that we called the Vice President to give her the continuing opportunity to present her evidence, including countering the testimony of Ramil Madriaga, but of course that is through the justice members. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipo sa itong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug kadto mga balita inyo nakita kagahapon sa Sayre 47. Di pa unta tay gamay nga panahon mga higala before ta mag-break pero medyo apiki man tagamay so ato na lang tingbon tanan nga pag-isgot-isgot sa among pagbalik. Diha lang mo, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong palayong isubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga paghisgot-hisgot mga higala atong unahon kining naipipila ka mga estudyante mga higala nga nahimong emosyonal human nga wala milapos or wala giaprobahan sa konseho sa dakbayan sa Sugbo kining balaodnon nga supposedly maghatag og scholarship nga partnership between aning ACT dito sa PITOS, Asian College of Technology nga eskwelahan, college dito sa PITOS, og sa Cebu City Government. So, sikit kaayo ang ilahang pagbutar mga higala diha sa konseho kay ang ni tumaw nga vote 8-7. 8 ang mibabag nga dili ipadayon kining MOA between the Asian College of Technology International Education Foundation kon ACTF PITOS campus tali sa Cebu City Government ubos sa scholarship program sa Cebu City. So 8 ang wala mi pabor, 7 ang pabor. So daog ang wala mi pabor. Ang resolution unta nga maghatag og aning partnership or ang resolution gipangahamahanan ni Councilor Alvin Garcia, supposedly nangayo kinig authority gikan kang Mayor Nestor Archibal nga ang Cebu City Government makig tie up, mo enter sa MOA with kining eskwelahan lagi nga active dito sa PITOS kay mao lagi matod pa sa iyahang resolution ni Councilor Alvin Arcilia nga alang kuno ni sa mga estudyante
o pamilya sa mga estudyante nga diha nagpuyo sa bukirang bahin sa dakbayan sa Sugbo, partikular na diha sa north area mga higala, mountain barangays, nga matud pa ni Konsehal Arcilia kuno face long travel times. Dugay kuno kay ni sila maabot sa ilang mga eskwelahan tungod sa kalayo sa ilahang pag-travel gikan sa ilahang mga balay padung sa eskwelahan. Nya unta to kung kining tie-up or partnership tali sa Cebu City Government ug sa Active, supposedly kung naaprubahan ni maunta ni ang solusyon matud pa ni Arcilia sa high transportation cost pod in studying in the city proper. Kay kahibaw man ta mga higala nga medyo mahal sa jud ang pliti, nya mahal ang pag-abang sa balay, nya doon na pa'y mga bayranan sa eskwelahan. Pero maulag ito, ang majority block diha sa konseho, ni babag kini sa maong proposal ni Arcilia kay batod nila doon na kunoy mga legal o procedural nga mga pangutana nga dili angay nga ihikling lang about ani nga authority. So atong panganlan kinsa tong mga nibabag ani nga resolution mga higala silang Konsehal Mikel Rama, Konsehal Harold Kendrick Go, Konsehal June Alcover, Konsehal JP Labella, Konsehal Joel Garganera, Konsehal Philip Zafra, Konsehal Dave Tumulak ug Konsehal Harry Iran. Sa report sa Committee on Laws, Ordinances, mga higala, kining Committee on Laws, ang chairman ani si Konsehal Mikel Rama. Dugay na nila nga kuan na mga higala, isgutan aning komitiba ang potential conflict of interest. Nganong potential conflict of interest man mga higala? Kay kining Asian College of Technology, matud pa sa komitiba sa ilang report, nag-iya ko ni sa pamilya ni Councilor Jose Lorenzo Abellanosa. So, I think kani si Jose Lorenzo Abellanosa, if I'm not mistaken mga higala, anak ni Bebot Abellanosa. So, ang kining the fact nga ang pamilya ko nung Abellanosa maoy dumala aning active, so murag dunay concerns under the local government code. Kay bawal man kuno matud sa komitiba nga mo enter into contracts nga ang LGU mo enter into contracts anang mga entities nga dunay mga sitting officials within the second degree of consanguinity. Ang komitiba pod sa ilang explanation mi tataw nga wala sab maka-submit sa formal documentation gikan sa Cebu City College Scholarship Program Committee nga dunay accreditation kaning eskwelahan sa wa pa gi-endorso ang resolusyon ni Arcilia. Nya duna nasad kunoy mga incidents in the past, mga kaso sa milabay nga mga katuigan nga although previously dismissed kuno ang criminal case, apan wala gihapon ani makumbinser ang mayoriya diha sa konseho tungod kay ang pag-dismiss sa criminal case matud pa does not necessarily remove the ethical concerns. So, tungod ni ining mga nahisgutan nga mga rason mga higala, mao to nga wala padayon ang gitinguha ni Konsehal Arcilia nga unta mo enter into a memorandum of agreement ang dakbayan sa Sugbo with that particular school active diha sa ACT diha sa Pitos. So wala pa sad ta makahibaw mga higala kung unsa jud ang unsa gyud ang tan-aw nako sa mga na-cite nga mga rason, ang kini mang conflict of interest ang pinaka bugat god. Pero wala ay noon ma-explain. I don't know kung didto sa didto sa hearing or didto sa diskusyon pagtuki-tuki sud sa konseho sa ilang sesyon, I don't know kung gi-explain nga kung tinuod basad nga gipanag nga
gipanag-iya pa ba ni karon sa mga kuan Abellanosa? Because while kana tinuod na nga, I mean gihugon-hugon man na sa una, but of course the composition of the stockholders within a corporation can change over time. So tanawan ninyo ang general information sheet kung naa pa ba didto ang mga pangan sa Abellanosa, isip mga incorporators, isip mga opisyal sa maong eskwelahan. Ana ra ta maka-establish gyud og link nga indeed dunay potential conflict of interest. So again, wa ta nakakita sa hearing mahigala, so ako I surmise, I don't know kung natuki na didto, but kana lang akong pangagpas nga hinaot nga dunay napakita nga pruweba nga indeed ang mga Abellanosa sa dani. I'm not even defending again the Abellanosas. Of course, gusto ta nga dili sad gamiton kining pundo sa City Hall for potential conflict of interest nga mga proyekto. Kay katusang nagtrabaho pa ko diha sa Freeman sa una, isip editor diha sa Freeman, so dungog man jud ko, nakabasa ko natong issue sad sa una with ACT. Taas kay tong lantugi, but lagi giingnan man nga ang criminal aspect is na dismiss na, but I agree that the criminal aspect does not necessarily mean nga wala nay tulubagon, because well, let's see if nabay ethical aspect ug dunay civil aspect ana. Ang ethical nga aspect mga higala kay bawo man ta nga opisyales sa gobyerno kinahanglan must be ethical, kay naa na sila guided na sila by code of RA 6713 nga in avoiding mga kahigayunan nga ma-question ang ilahang ethics, and then they must act with professionalism, etc., etc., etc. So kana lang nakasabot ta sa sentimiento sa kaning mga kabatanunan nga unta nindot man ni nga kuan mga higala, nindot ni siya nga proposal, but I think it just so happened nga ang tag-iya kung tinuod man ang gipanag-iya lang sad sa usa ka sitting official, and I think that can be a valid question on that is a legitimate question on conflict of interest. So mono if ever man sad gani kita kay bawo magyud ta nga naay mga barangay diha, Upland Barangay sa Sugbo nga daghang mga kabatan-unan diha nga mo arigyud sa patag aron mo eskwela lang tungod ana kay medyo mahal ang ilang magasto, but saon taman nga wala man nakakumbinser sa mga konsehales, kay matud pa nila mas ilamang mas magkuan kuno sila, magkat-on kuno sila og err in the side of caution, meaning to say nga may pamagkingking na lang kaysa later on ma-question pa sad ang ilahang action, kay musumbalik man sad sa ilaha, kay sanglit sila man sad ang ni-aprobar. So tan-aw ni nato unsay development pa ani further mga higala. Kagahapon sad usa sa pinaka init nga gihisgutan on social media sa mga balita kagahapon mao ang appearance ni Ramil Madriaga, ang miingon ang self-confessed nga bagman o personal aid kuno ni former bagman and personal aid ni Vice Presidente Sara Duterte. Naghapon mga higala, grabe daghan kayog mga kuan madamdaming tagpo. Pili lang mo unsa nga emotion ning inyong mabatyagan kagahapon. Sa paghilak-hilak ni Madriaga nay nakaingon nga part ra na sa script, dili na kanang kuan na ako noy director nga nagsugo. Mao na ilang giingon kagahapon mga higala didto sa dire sa social media niya. Doon na say mga nag-ingon nga kana nasay mga ni Abiba sad kang Madriaga, kay of course
nag-expect sad sila nga si VP Sara unta motubag aning mga aligasyon, pero wa man sad mitumaw si VP Sara. So gusto unta sila nga katin-awan mo patigbabaw. Pero mao lagi na kagahapon unsa may mga importante nga aligasyon nga gihimo ni Ramil Madriaga kagahapon, Sir Rodel Palihog, in town ko og video support si Rodel kay karas nito tutunlan diri si Rodel. Ramil Madriaga, former aide linked to Vice President. Unsa iyahang mga claims kagahapon? Ang una, mga higala, gigasto kuno ni Vice Presidente Sara Duterte ang iyang confidential funds. Di ba, before ang atong gibasa, within 11 days, 125 million confidential funds in 11 days. Kagahapon, bag-o na ang testimonya, di kuno 11 days. Within 24 hours, hurot ang 125 million pesos. Mao na ang bag-o nga aligasyon ni Madriaga kagahapon. Iyang gidetalye mga higala kung giunsa ni pagpangdispatsar ang 125 million pesos nga confidential fund kuno mga higala. Siya kuno ang personal nga mi dispatsar aning kwartaha in less than 24 hours kagahapon. In fact kuno na specific kayo 18 hours sa kuno. Hurot na ang 125 million. Grabe, anak mga higala. So, matod pa niya nga ang pag-dispose ko, no, dili ko no siya ani ang naggasto sa 125 million. Iyara ko no nang gi-deliver, iyang gipang-apod-apod, kay gisugo ko no siya. So, sila ko no ang nigamit aning kwartaha, katong iya mga nahatagan. Wa ko no siya ani nakapahimus aning mga kwartaha. Niadto ko nung 2024 kining duna ko noy Assistant Chief of Staff diha sa Office of the Vice President nga ni-explain how the 125 million confidential funds were used in a span of 11 days. Pero karon lahi man ang bersyon ni Madriaga. Matod pa niya nga siya ko no tig-provide og security og intelligence work alang sa gitawag nga Vice Presidential Security and Protection Group. So, mao to from 2022 to 2023, naghatag ko no siyang security for Sara Duterte, including aning paghandle aning mga highly confidential information o transportation sa mga dagko kuno nga balor sa kwarta ngadto na sa pipila ka mga tao. Ubos sa instruction sa Vice Presidente. Si Madriaga mi ingon mga higala, mi aligar nga niadto ko nung December 20, 2022. Again, December 20, 2022. Padung na ni atong medyo mo kuan na bitaw mga higala. Okay, murag maayo pa di ay ang relasyon tali sa presidente o vice presidente around this time kay bag-o ra man nahuman ang eleksyon ani. Si Vice Presidente Sara Duterte kuno gitawagan niya kuno si Madriaga, gi-instructionan kuno nga, "Boy, Madriaga deliver agud ning adto kang sa yaning kwartaha adto ka sa San Pablo, Laguna, adto sa night strip ug sa Office of the Ombudsman." So, moto nga iadto kuno siya sa opisina sa Department of Education, apil ang upat ka mga individual nya didto duha ka government vehicles kuno misud sa compound nga after ato gi-unload kuno tong upat ka mga dagko nga bagahe sa kwarta nga ang sud ato 30 million to 35 million each. Duha ka large dark bags ang gibutang sa Toyota Grandia, usa ka large dark bag, usa ka one lighter colored nga bag gibutang sa blue FJ Cruiser. Okay? Kini mga bags loaded to Toyota Grandia were to be delivered separately to San Pablo, Laguna and Numo, Basyo, Tomas Morato and Quezon City on the same day. So, dili na kay nato detalyihon mga higala kay taas man kay ito gapon ang hearing ug taas man kay gibat-bat ni Madriaga, pero to make the long story short, gipang hatag kuno to sa mga katawhan ubos sa instruction ni VP Sara. Mao na ang aligasyon ni Madriaga. Usa sa mga notado dito nga pangan nga na-mention ni Madriaga,
mao si former ombudsman Samuel Martires nga nakadawat sad kuno og kwarta nga siya mismo kuno ang ni-deliver. Butang sad nga dali sa gihimakak ni Martires. Ngano nga kung tinuod pa na, ngano man sad kuno nga ang former president will send me money through a non-entity. Question niya nganong padad-an man ko ni digong og kuan kwarta nga pwede raman unta ko niya ipatawag. Okay? And regarding sa aligasyon nga nakadawat sa kwarta gikan sa Vice President, ngano man sa gatagan kog kwarta ni VP Sara nga si VP Sara wa man gay kaila nako. Unsa may what business does the VP have with me to be sent that amount of money? So, mao sad na ang tubag ni Martires Mahigala sa mga akusasyon ni Madriaga. Another explosive revelation kagahapon. Well, at least para sa uban explosive, pero para sa uban lagi part ra gyud ning tanan sa usa ka script. Okay? Dummy accounts. Gihimo kuno si Madriaga isip dummy accounts sa panahon sa pangatungdanan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So, pasabot aning dummy accounts, gipa-open siya og bank accounts under his name, pero gigamit ra to nga bank account nga moy agianan sa mga pundo nga para unta to sa intelligence operations and for laundering purposes kuno. Okay? Mao na. Another explosive revelation mga higala, term sharing o coup plot against Marcos. Term sharing. Doon na kunoy plano nga supposedly si VP Sara o si Presidente Marcos na ako notoy kasabutan in 2020 nga in 2025 kuno, quote unquote, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Okay? Mato di Madriaga nga mao kuno na ang kasabutan nga by 2025 dapat step down na ka kay ako na ako as Vice President mahimo na kong President. Tiaw na mahigala. Pwede na din na ron masabot-sabutan kung tinuod man ni, pwede na din masabot-sabutan nga for these years ikaw, and then for the last years for these years ako, for the next 3 years ikaw na sad. Pwede din na mahigala. Gihimong sabot-sabot. Ang termino sa presidente o vice presidente kuno nahimong subject of an agreement. Okay. Nya doon na sad kunoy mga aksyon or plano pagpalagpot kang Marcos kung magdumili kini nga mo step down isip presidente. Extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience. So, mo na may gala. Sa habig sad sa Vice Presidente, pinaagi sa iyang kampo, pinaagi sa iyang mga lawyers, no? Daan naman ni silang maingon, mahilagway kang Madriaga, nga si Madriaga kuno maoy weakest link. Wa ni sila mahadlok mga higala kuno, ang kampo ni VP Sara, sa mga gipang tribukar ni Madriaga, because para nila si Madriaga kuno is the weakest link. Matod ni Paulo Panelo sa legal counsel ni Vice Presidente Sara Duterte. And di na kuno sila anak mo tubag, di na sila anak mo mag-effort pa mo tubag sa mga unsa may mga ipang sulti diha ni Madriaga, because according to the Council of Duterte, Paulo Panelo, nga there is a proper forum for that. Matod ni Attorney Panelo nga kining pasangil og ang mga gipang suporta nga ebidensya kuno are already within the House of Committee on Justice. And yet, when they talk about Ramil Madriaga, they talk about him like he's the smoking gun, that he's the missing link to all of this, when really, we think he's the weakest link. Munay pong ni Panelo para sa habig ni Vice Presidente Sara Duterte. Mga higala, we were not going to as counsel for the perjury case, we're not going to stop them from self-destructing their case. They are self-destructing na lang kuno. Habig sa prosecution. So,
Mausa na ang sa side sa Vice Presidente Sara Duterte mga higala. Kung kagahapon nakakita mo diha, daghan kayong mga eksena, napatoy moment nga si Representative Attorney Jervil Luistro, no? Nga gahapon ni apit na ni kanta na pay reference to pop culture. Hawak mo ang beat, hawak ko no sa House of Representatives ang beat. Hawak natin ang beat. So, pasabot ana ang House of Representatives kuno will stand ground on its decision mga higala nga dapat kini nga there is legitimacy to this hearing. Kay mao man na ang gi-question pod sa upat man siguro na nakapetition aron sa korte mga higala, na usa sa local court, na usa sa ang tulo didto gi-file sa Supreme Court. Pang-file sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, ang pinaka-latest was katong gi-file na gyud siyang bana nga abogado pod before the Supreme Court asking for TRO to stop these hearings at the committee level diha sa House of Representatives. Okay? So, wala may gala medyo daghan ang nahitabo kagahapon, maong wala kay nato na mention sad ang explanation sa mga economic managers. Matod sa economic managers nga anong maato man sad nang remove ang excise tax sa diesel o gasolina. Uy, nga mga dato raman sad ang maapektahan ana. Unsay masulti ninyo ana mga higala, kaya kung mga sulti ana pulpul. Unsay mga dato ra, ang mga dato ra day ang naay motor, ang mga dato ra day ang naay sakyanan. Dili man tanang naay sakyanan, tawag na tog dato. Naay uban nga mga naay sakyanan, hinulug-hulugan na nila. Okay? So, kung maingon sad ang mga economic managers mga higala nga dako ang kuan nga buwi, ngano man kuno nga maghikutar pa kuno taan na nga 6 pesos naman ang excise tax, o kung 6 pesos na ng excise tax, ngano man sad nga inyohang gi-remove ang excise tax sa LPG o kerosene, nga ang mogamit na mag-LPG ang mga dato ra man sad. Tan-aw ra gud mo asa mo gamit. Kung moingon mo nga we want to help only the primarily the vulnerable sectors, o naaday pobre nga nagamit og LPG, nga ang pobre dirty kitchen man na, sugnod uling man na og kining sugnod gikan sa kahoy ang gipanggamit, di man na mag LPG. And yet why did you decide LPG? Just to appease, para lang naatay maingon nga isulti sa tao nga at least mauna. Para nako may gala di gyapon ko masway ana, because again wa man ta nangayo og forever nga removal sa excise tax. And kung maingon mo nga gamay ra o dato ra makabenepisyo, so be it. Nungka dato, just because you are rich, just because you are member of the middle class, whatever that means mga higala, in fact gani nga dapat tabangan, because kani mga middle class mao ni ang ginikanan sa mga buwis, mao ni ang religious nga nagbayad sa mga buwis, kay mao ni ang nagtrabaho. So in kuan na lang unta sa ilaha to honor them, may lang unta na sila matagamtaman nga 6 pesos. But sadly atong mga gitawag og economic managers mga higala, lahi sad ang ilang panglantaw. So ilaha sad na nining tungora ato sang tan-awon kung unsay giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Ang gitingmuha sa Ginoo gikan kanato mao ang atong pagtuo. Ang tao nga may pagtuo misalig kang Hesus. Sa Marcos 6:4-5 ato kining mabasa. O ningon si Hesus kanila, ang propeta gitawod sa tanang dapit gawas siyang kaugalingong lungsod. Sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala sila makahimog milagro dito gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot. Niadtong pipila ka pasakiton. Ug layo sila. Natingala siya pag-ayo nga wa sila motuo. Dinhi ato masabtan nga ang pagkaway pagtuo sa katawan may makapugong kang Hesus sa paghimo og milagro.
Ang tao nga may pagtuo dili na magkinahanglan og milagro kay siya misalig man sa gawom sa Ginoo sa pagtabang kaniya. Kay ang iyang pagtuo mo ang magkaghat sa iyang makita sa mga talagsaong buhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sa 1:20-29 nag-ingon, unya, mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan katong muto bisan wala ka kita kanako. Kung gusto kang makadawat og milagro sa imong kinabuhi, patubuha gayud ang imong pagtuo. May soul, mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langitong Amahan, ang among pagtuo mo iyawi aron maangkon namo ang milagro nga among gikinahanglan. Hatagi kami sa grasya aron kanunay kami lig-on sa maong pagsalig kanimo. Ug diha kanimo lamang kami mututo. Amen. Ang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang liwat sa ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua maoy hingpit nga nagtapos sa atong tulumanon karong buntaga. Salamat sa Philippine Airlines nilang Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Thank you sa among news manager Cap Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sab kaninyo nga nakig-uban kadako karong buntaga dinis ng programa. Sa ngan sa akong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita na sabtan ninyo ugma dinhi sa itong programa Matag Buntag. Hello Cebu, Maing Buntag Pinoy. Hello